Hinding-hindi ko makakalimutan ang amoy ng disinfectant sa pasilyo ng ospital na iyon noong araw na iyon. Hindi dahil matapang ito, kundi dahil tila ginising ako nito sa katotohanan. Sa sandaling lumuhod si Diego sa harapan ko, ang malamig na amoy na ito, na parang isang scalpel, ay walang sablay na hiniwa at binasag ang ilusyong pinangalagaan ko sa loob ng 6 na taon. Pia, nagmamakaawa ako sa'yo. Tumama ang mga tuhod ni Diego sa malamig na tiles ng ospital. Lumikha ito ng isang mahinang kalabog. Suot niya ang pamilyar na dark gray jacket na iniregalo ko sa kanya noong birthday niya last year. Medyo gusot na ang kwelyo nito. Namumula ang kanyang mga mata. At may panginginig sa boses niya na ngayon ko lang narinig. Tiningnan ko siya pababa, habang mahigpit kong hawak ang informed consent form mula sa doktor. Hindi ko na malayang bumabaon na ang mga kuko ko sa aking palad. Mamamatay na siya. Iniangat niya ang kanyang ulo at tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Sabi ng mga doktor, kapag hindi ginawa ang transplant ngayon, hindi aabot si Ana hanggang katapusan ng linggo. Ikaw lang ang compatible na donor. Pia, ikaw lang ang makakapagligtas sa kanya. Si Ana, ang kanyang first love noong college. Ang babaeng bigla na lang na-diagnose ng isang hereditary liver disease 1 buwan bago ang kasal namin ni Diego. Dapat sana ay nagalit ako. Dapat sana ay itinapon ko ang consent form na ito sa mukha niya at naglakad palayo, ngunit hindi ko ginawa. Nakatayo lang ako roon, pinapakinggan ang sarili kong paghinga. Kalmado, parang pendulum. Diego, naiintindihan mo ba kung ano ang hinihingi mo sa akin? Ang boses ko ay sobrang patag, ni hindi ko nakilala ang sarili ko. Hinihingi mo sa asawa mo na ipahiwa ang bahagi ng atay niya para iligtas ang ex-girlfriend mo. Mamamatay siya! Bigla niyang hinawakan ang pulso ko ng napakahigpit. Naramdaman ko ang pagdaing ng mga buto ko. Alam kong hindi ito patas sa'yo, pero mamatay talaga siya. May utang na loob ako sa kanya, Pia. Utang ko sa kanya ang buhay ko. Utang mo sa kanya ang buhay mo. Tahimik kong inulit ang mga salitang iyon na parang ngumunguya ng bungang may tinik. Ano naman ang utang mo sa akin? Natigilan siya. Sa dulo ng pasilyo, narinig ang tunog ng cart ng nurse. Ang langit-ngit ng mga gulong sa sahig ay nag-echo sa walang lamang espasyo. Tiningnan ko siya sa mga mata. Ang parehong mga mata na dati ay inaakala kong puno ng malalim na pagmamahal para sa akin. Ngayon, iisang bagay lang ang nakikita ko. Ang kumpiyansang obligasyon kong pumayag. Taken for granted niya na papayag ako. Kagaya lang ng nakaraang 6 na taon na itinuring niyang normal lang na tanggihan ko ang pagiging partner sa isang malaking law firm sa Makati para maging libreng in-house counsel ng bago niyang tech startup. Itinuring niyang normal na nagre-review ako ng mga kontrata hanggang 3:00 ng madaling araw at kinabukasan ay nakangiting magsisilbi ng kapet merienda sa mga magulang niya. Taos-puso siyang naniniwala na ang lahat sa akin ang oras ko, ang karera ko, ang katawan ko ay mga yamang pwede niyang gamitin kung kailan niya gusto. Tumayo ka muna, sabi ko. Pumapayag ka na? Biglang nagliwanag ang mga mata niya. Sabi ko, tumayo ka muna. Bumangon siya mula sa sahig. Pinapagpag ang alikabok sa kanyang mga tuhod. Napansin kong umilaw ang screen ng cellphone niya. Sa nakapin na chat sa messenger, lumabas ang pangalang Ana. Ang huling mensahe, pumayag na ba siya? Oras ng pagpapadala? 3 minuto ang nakalipas. Inalis ko ang tingin sa phone niya at ibinalik sa informed consent form, preoperative evaluation, surgical risks, at ang espasyo para sa pirma ng donor. Perpekto ang pagkakahanda. Hinihintay na lang ang tinta ng aking ballpen. Sino ang naghanda ng informed consent form na ito? Tanong ko, tungkol sa procedure ng ospital. Sino ang nag-utos sa ospital na ihanda ito? Umiwas ng tingin si Diego. Ang mga paggalaw ng matang iyon ay pamilyar na pamilyar sa akin. Bilang isang abogado sa loob ng 6 na taon, nakita ko na ang ekspresyong iyan ng hindi mabilang na beses sa mga testigo sa korte. Ibig sabihin, nag-iisip siya ng idadahilan. Kinausap ko ang attending physician. Alam mo naman na ang compatibility ay napakabihira. Ang lahat ng indicators mo. Ang indicators ko, putol ko sa kanya. Last month, nung nagpa-executive check-up ako sa St. Luke's, sinabi ng doktor na mataas ang ALT levels ko at nirekomenda niyang magpa-retest ako. Diego, ang isang taong may mataas na ALT, ay hindi pwedeng maging donor para sa liver transplant. Bumagsak ang katahimikan sa hangin. 3 segundo.
Sa loob ng 3 segundong iyon, nakita ko kung paano nagbago ang mukha ni Diego mula sa pagkataranta patungo sa pagiging kalmado, at mula sa kalmado patungo sa isang panlalamig na ngayon ko lang nakita. Iyon ay sa nakaraan mong check-up. Ang results ng retest mo ay normal, sabi niya. At sino ang gumawa ng retest? Si Dr. Morales, dito sa ospital. Si Dr. Morales. Tumango ako. Ang parehong doktor na nakainuman niya ng mamahaling blue label ng 3 beses at tinulungan niyang makalusot sa isang medical malpractice suit. Nanginig ang mga labi ni Diego, ngunit nanatili siyang tahimik. Nilamig ako, at hindi ito dahil sa aircon ng ospital. Ito yung malamig na nanunuot hanggang buto. 6 na taon na kaming kasal, at inakala kong napangasawa ko ang isang medyo pabago-bagong isip, pero sa kaibuturan ay mabuting tao. Ngayon ko lang napagtanto, ang isang mabuting tao ay hindi maghahanap ng kakilalang doktor para mameke ng medical certificate kung ang kalusugan ng asawa niya ay nasa alanganin. Nipeke mo ang results ng medical exam ko, sabi ko. Hindi ito isang tanong. Pia, pakinggan mo ako. Nipeke mo ang medical exam ko. Inulit ko. Nanatiling kalmado ang boses ko. Para lang makasunod sa surgical protocol, pinimeke mo ang medical data ng asawa mo. Diego, naiintindihan mo ba na kung may mangyaring masama sa akin sa gitna ng operasyon dahil sa problema ko sa atay, hindi ka lang makakasuhan ng falsification of documents, makakasuhan ka ng reckless imprudence resulting in homicide. Namutla siya, pero sandali lang. Sa sumunod na segundo, bumalik siya sa pamilyar na ekspresyon. Biktima, walang magawa, na corner. Wala akong ibang choice, humina ang boses niya. Hindi mo maiintindihan. Ang namamagitan sa aming dalawa. Hindi ko kailangang maintindihan. Tiniklop ko ang informed consent form at inilagay sa bag ko. Anong ginagawa mo? Kinabahan siya. Iuuwi ko para basahin. Sagot ko. Tutal, dokumento ito tungkol sa katawan ko. Dapat kong pag-aralan itong mabuti. Bigyan mo ako ng 2 araw. 2 araw? Baka hindi na siya umabot ng 2 araw. Kung ganun, maghanap ka ng ibang donor. Nang tumalikod ako, narinig ko ang pilit na boses ni Diego sa likuran ko. Sofia, kailan ka pa naging ganyan kalamig? Hindi ako lumingon, dahil ayaw kong makita niya akong ngumingiti. Hindi iyon masayang ngiti. Iyon ay ang pinakamasaklap na ngiti ng isang taong sa wakas ay nakita na ang buong katotohanan. Malamig? 6 na taon kong isinakripisyo ang karera ko, sinira ang kalusugan ko, at inubos ang savings ko para suportahan ang kumpanya mo. At ngayon, kapag idedemanda mong hiwain ang tiyan ko at ibigay ang organ ko, tumanggi lang ako, malamig na ako. Sa sandaling lumabas ako sa pintuan ng ospital, ang malamig na hanging amihan ng Nobyembre ay pumasok sa kwelyo ko. Tumayo ako sa mga hagdan, huminga ng malalim, binuksan ang note sa cellphone ko at nag-type ng isang linya. 1. I-check ang lahat ng records ng patent transfers sa ilalim ng pangalan ni Diego. 2. I-check ang financial links sa pagitan ni Dr. Morales at Diego. 3. Kunin ang original raw data ng medical check-up ko. 3 issue, 3 sinulid, 3 pako. Ang mga daliri ko ay nagtatype ng bawat letra sa screen, buong tapang. At ang Sofia na naging anino lang sa loob ng 6 na taon sa kasal na ito, sa sandaling ito, ay namatay na. Hindi ako dumiretso sa bahay. Mula sa ospital, nagmaneho ako papunta sa isang 24,000 sheden na coffee shop sa BGC. Dito ako madalas pumunta noong nag-overtime pa ako sa law firm. Maganda ang internet sa sulok at walang nakakakilala sa akin doon. Umorder ako ng black coffee at binuksan ang laptop ko. Bilang in-house legal counsel ng kumpanya ni Diego Tech Innova Corp, mayroon akong admin access sa internal corporate system. Ako mismo ang nag-set up ng architecture na ito noong nirerehistro ang kumpanya. Hindi kailanman nakialam si Diego sa mga teknikal na detalyeng ito. Hindi niya alam na ang mga detalyeng ito ang magiging kahinaan niya ngayon. Una kong binuksan ang patent registry ng kumpanya sa nakalipas na 6 na buwan. Pagkalipas ng 5 minuto, natigilan ang kamay ko sa touchpad. Malinaw na nakalagay sa screen na ang 3 key patents ng kumpanya para sa medical imaging analysis technology ay nailipat via licensing agreement 2 buwan na ang nakalipas. Ang receiving party, Ana Biotech Corp. Ana Biotech. Ana, i-check ko ang registration data ng kumpanya sa SEC Securities and Exchange Commission. President, CEO. Victor Lorenzo, tatay ni Ana.
Authorized capital stock, 50 million pesos. Paid up, 0. Ang business address ay eksaktong tumutugma sa residential address ni Ana. Sumandal ako sa upuan at ipinikit ang aking mga mata. Ang 3 patents na iyon ang pinakamahalagang asset ng kumpanya. Resulta iyon ng sarili kong paghihirap. Ako mismo ang nag-draft ng IP protection strategy at ginugol ko ang 8 buwan sa pag-aasikaso ng intellectual property. Ang conservative na halaga ng mga ito ay hindi bababa sa 400 milyon pesos. At ibinigay ito ni Diego sa pamilya ni Ana bilang kabayaran. Kinuha ko ang kape ko at humigop. Tamang-tama ang pait. Pagkatapos ay kinuha ko ang phone ko at nag-text. Maya, pwede ka ba makausap? Tumunog ang phone ko makalipas ang 10 segundo. Madaling araw na. Sinong namatay? Inaantok pa ang boses ni Maya. Siya ang college roommate ko, na ngayon ay head ng pinakamagaling na forensic and DNA testing center sa Pilipinas. May kailangan akong ipagawa sa'yo, sabi ko. Last month, nagpa-executive check-up ako. Isa-send ko sa'yo ang patient ID ko. Kailangan kong makuha mo ang raw laboratory data ng blood test ko mula sa system nila. Pinaghihinalaan mo bang pineke ang report? Hindi ako naghihinala. Nakakasiguro ako. Pero kailangan ng official legal request para diyan. Bibigyan kita ng official request. Ako mismo ang kliyente at biktima. Kung ang medical data ko ay pineke para pumasa sa clearance para sa organ transplant, alam mo kung gaano kabigat ang kasong ito. 5 segundong katahimikan sa kabilang linya. Seryoso ka ba? Nag-iba ang boses ni Maya. Bibigay ko sa'yo ang documents within 3 days. Sige, i-file ko ang request bukas ng umaga. Tumigil si Maya sandali. Pia, mag-ingat ka. Pagkababa ng tawag, ipinagpatuloy ko ang paghahalungkat sa corporate system. Pasado 1:00 ng madaling araw nang makita ko ang isang naka-encrypt na folder sa personal cloud drive ni Diego. Ang pangalan ng file ay isang letra lang. A. Nakuha ko ang password sa 2 subok, birthday ni Ana. Ang imahinasyon ng lalaking ito pagdating sa cybersecurity ay walang binatbat sa imahinasyon niya sa panloloko. May 3 bagay sa loob ng folder. Una, screenshot ng conversation nila ni Dr. Morales sa Viber. Simpleng-simple lang. Nagtatanong si Diego kung pwedeng i-adjust ang pre-op lab results ng donor. Reply ni Dr. Morales. Walang problema. Ako na bahala sa records department. Pangalawa, Memorandum of Patent Transfer. May pirma ni Diego. Ang petsa ay eksaktong 1 buwan bago ang opisyal na record sa SEC. Ang huling paragraph ay nagsasaad. Ang walang bayad na paglilipat ng 3 patents na nabanggit ay personal kong kabayaran kay Ana Lorenzo at sa kanyang pamilya. Ang desisyong ito ay walang kinalaman kay Sofia Villanueva. Walang kinalaman kay Sofia Villanueva. Matagal kong tinitigan ang mga salitang iyon. Kalahati ng pondo para sa pag-develop ng mga patents na iyon ay nanggaling sa pagbenta ko ng sarili kong kondo bago kami kinasal. Ako ang nagsulat ng IP protection scheme. Ako ang nag-check ng patent applications. Kahit ang mga formula ng imbensyon ay in-edit ko para sa kanya. Salita por salita habang nakahiga ako sa kama noong nagre-recover ako sa miscarriage. Walang kinalaman kay Sofia Villanueva. Ang 3 bagay ang nagpatigil ng tibok ng puso ko ng 1 segundo. Isang ultrasound photo. Sa litrato ay makikita ang maliit na figura ng isang fetus. Sa likod ng litrato, may nakasulat gamit ang ballpen. Diego, baby natin to. Sulat kamay ni Ana. Ang petsa. 3 buwan ang nakalipas. Nang ibaba ko ang kape ko, nagsimula ng manginig ang mga daliri ko. Hindi dahil sa galit, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa labis na kabaliwan at kalokohan ng sitwasyon. Hinihingi ng asawa ko na hiwain ang atay ko para iligtas ang babaeng nagdadalang tao sa anak niya. At tinatawag niya itong utang na loob. Isinara ko ang laptop at tumingin sa glass window ng coffee shop. Kumikislap ang mga ilaw ng Metro Manila na parang malamig na mga bituin. Malabo ang refleksyon ko sa salamin, pero nanatiling malinaw ang tingin ko. Sobrang linaw, nakakatakot na para sa akin. Binuksan ko ulit ang notes ko at nagdagdag ng isa pang linya. 4 una anak ni Ana. I-check ang paternity, hindi para patunayan na si Diego ang ama. Sa totoo lang, wala na itong kwenta, kundi dahil abogado ako. Instinct ng abogado na kumpirmahin ang bawat katotohanan bago gumawa ng konklusyon. Lalo na yung mga detalyeng inaakala mong obvious. 2:30 ng madaling araw, nagbayad ako at lumabas ng coffee shop.
Malakas ang hangin at ginulo nito ang buhok ko. Habang naghihintay ng grab sa gilid ng kalsada, umilaw ang phone ko. Message mula kay Diego. Nakapag-isip ka na ba? Bukas 10 a.m. ang operasyon. Dumiretso ka na sa ospital. Hindi siya nagtanong kung nasaan ako, kung kumain na ba ako, kung kailangan ko ba ng kasama. Isang utos lang. Tiningnan ko ang message, binura ang una kong na-type, at pinalitan. Sige, pupunta ako. Pagkatapos ay ibinulsa ko ang phone ko at bahagyang ngumiti. Siyempre pupunta ako, pero ang dadalhin ko sa ospital ay hindi isang pirmadong consent form, kundi isang paniningil na hindi niya kailanman inasahan, kahit sa pinakamasama niyang bangungot. Kinabukasan ng 8 a.m., dumating ako sa ospital ng eksakto sa oras. Naghihintay si Diego sa dulo ng pasilyo ng surgical ward. May 2 kape sa kamay. Ang mukha niya ay perpektong nagpapakita ng lambing at konsensya. Hindi ka nakatulog ng maayos? Inabot niya ang kape. Uminom ka muna ng mainit. Kinuha ko at humigop. Okay lang. Anong oras ang operasyon? 10 a.m. Bago ang operasyon, kailangan nating gawin ang final check-up. Sumama ka sa akin. Iniabot niya ang kamay niya para hawakan ako. Pero natural akong umiwas gamit ang kamay kong may hawak na kape. Hindi niya ito pinansin. O mas pinili niyang huwag pansinin. Papunta sa procedure room, dumaan kami sa salamin ng ICU. Kusang bumagal ang lakad ni Diego at natuon ang tingin niya sa kama sa loob. Nakahiga roon si Ana. Naninilaw ang balat niya at sobrang payat na niya. May mga tubong nakakabit sa kanya mula sa mga tumutunog na makina. Nasa artificial liver support na siya, mahinang sabi ni Diego. Sabi ng mga doktor, maximum 5 days na lang siya. Tinitigan ko ang mukhang iyon at, sa gulat ko, wala akong naramdamang galit para sa kanya. Masyadong madaling magalit sa isang taong malapit ng mamatay. Sobrang dali, nagiging cheap ang pakiramdam. Ang kalaban ko ay hindi siya. Ang kalaban ko ay ang lalaking nakatayo sa tabi ko na tinatrato ako na parang piyesa na pwedeng palitan. Tara na, sabi ko. Ang pre-operative final checkup ay sa 3rd floor. Ang in-charge ay si Dr. Morales. Nasa 50s na siya, medyo mataba, at may suot na gold-rimmed glasses. Pagkakita sa akin, ngumiti siya ng napakalapad at napaka-accommodating. Sofia, andito ka na. Upo ka. Tumayo pa si Dr. Morales para ipagbuhos ako ng tubig. Sinabi sa akin ni Diego kahapon na pumayag ka na sa operasyon. Napakadakila ng gagawin mo. Walang dakila doon. Umupo ako. Obligasyon lang. Napakalawak ng pangunawa mo, Sofia. Bumalik sa upuan si Dr. Morales at binuksan ang folder. Pasadahan natin saglit ang procedure. Ito ang pre-operative evaluation report mo. Ang lahat ng indicators ay nasa safe normal range. Fully qualified ka as a donor. Dr. Morales? Putol ko sa kanya. May tatanungin lang ako. Ano ang alt level ko? Natigilan ng kalahating segundo ang ngiti ni Dr. Morales. Kung hindi ako abogado, kung hindi ako nakapag-cross-examine ng daan-daang testigo sa korte, baka hindi ko napansin ang kalahating segundong iyon. 42. Tiningnan niya ang report at bumilis ng kaunti ang pagsasalita niya. Absolutely normal. Ang upper limit ng reference value ay 40. Ang konting pagtaas ay normal fluctuation lang. Hindi ito makakaapekto sa operasyon. 42. Inulit ko. Pero natatandaan ko, noong nagpa-executive check-up ako last month, 87 ang result. Sa loob ng isang buwan, bumagsak mula 87 papuntang 42, higit 50% decrease. Dr. Morales, bilang hepatology specialist, tingin mo ba ay sumusunod ito sa normal na physiological laws? Isinara ni Dr. Morales ang folder. Tumingin siya kay Diego. Tumingin sa akin si Diego. Ibinaba ko ang kape sa mesa at nilabas ang cellphone ko sa bag. Huwag kayong kabahan, Dr. Morales. Hindi ako nandito para makipag-away. Ang boses ko ay kasing swabe ng isang normal na usapan. Gusto ko lang ipaalam sa inyo ng maaga. Kagabi, nag-request ako sa NBI at sa testing center na i-pull out ang raw lab data ko mula sa ospital kung saan ako nagpa-check up. In about 3 days, lalabas na ang results. Nagbago ang kulay ng mukha ni Dr. Morales. Humakbang paharap si Diego. Pia, patapusin mo muna ako. Itinaas ko ang kamay ko para patigilin siya at patuloy na tinitigan si Dr. Morales. Ang raw data ay diretsyong galing sa laboratory equipment. Hindi ito pwedeng pekein o burahin.
Kung hindi tumugma ang raw data sa report na ibinigay mo sa akin, Dr. Morales, tingin ko mas alam mo kaysa sa akin ang mangyayari. Falsification of medical data ng isang donor para sa organ transplant. Alam niyo ba kung ano ang parusa nito sa ilalim ng Revised Penal Code for Falsification of Public and Private Documents at sa Organ Donation Act of 1991, RA 7170? Hindi ko na kailangang turuan kayo ng batas, tama? May namuong pawis sa noo ni Dr. Morales. Ibinuka niya ang bibig niya at bumaling ang tingin niya kay Diego. Sa pagkakataong ito, hindi ito tingin ng paghingi ng saklolo, kundi tingin ng matinding galit. Sabi mo hindi na niya i-check. Tahimik kong isinali ng ekspresyong iyon para sa kanya. Sofia, lumunok si Dr. Morales. Baka may maliit na error lang sa pag-input ng data. Ipapaberepika ko ito ulit, hindi na kailangan. Tumayo ako at kinuha ang pre-operative evaluation report mula sa mesa. Dadalhin ko ang report na ito bilang ebidensya. Hindi mo pwedeng kunin yan. Personal medical document ko ito. May karapatan ako sa informed consent at pagmamay-ari nito. Dr. Morales, gusto mo bang pigilan ng isang pasyente na makita ang sarili niyang medical records? Nanahimik si Dr. Morales. Maingat kong tiniklop ang report, inilagay sa bag ko, at isinara ang zipper. Ang lahat ng galaw ko ay pino, at walang kahit anong pag-aatubili. Nakatayo si Diego sa may pinto, abong-abo ang mukha. Sofia, bulong niya na parang pinipiga ang mga salita sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Ano bang gusto mong mangyari? Gusto kong sumama ka sa akin. Nilampasan ko siya. Mag-usap tayo ng sarilinan. Sumunod siya sa akin. Naglakad kami sa pasilyo at lumabas sa roof deck ng ospital. Ang malakas na hangin na may banta ng ulan ay humampas sa coat niya. Anong nalaman mo? Diretsyong tanong niya. Ano sa tingin mo, Diego? Huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Sige, diretsahan na. Humarap ako sa kanya. Sa likuran niya ay ang buong skyline ng Makati. Nakita ko ang paglipat ng mga patents. Lumiit ang kanyang mga pupil. Ang 3 patents na iyon ay ang key assets ng kumpanya. Walang board resolution. Walang pahintulot ko. Inilipat mo ang mga ito nang walang bayad sa isang shell company na nakapangalan sa tatay ni Ana. Diego, alam mo ba kung anong tawag dyan? Qualified theft at estafa. Kalahati ng pondo ng patents na iyon ay galing sa premarital assets ko. Ako ang sumulat ng IP strategy. Nung nililipat mo ba yon, naisip mo man lang ba na dugo at pawis ko ang ininvest ko doon? Umihip ang malakas na hangin sa pagitan namin. Nanginig ang mga labi ni Diego. At sa kanya ibinigay ang reaksyong inaasahan ko. Nagsimula siyang umiyak. Pia, patawarin mo ako. Biglang bumuhos ang luha niya ng walang babala. Pero mamamatay talaga si Ana. Pwedeng bumigay ang atay niya anumang oras. Nagmamakaawa ang pamilya niya sa akin. Hindi ko kayang tumayo lang at panoorin siyang mamatay. Inilipat ko ang patent sa tatay niya dahil na-bankrupt ang pamilya nila sa gastusin sa ospital. Kaya ginamit mo ang assets ko para tapalan ng butas nila? Ibabalik ko lahat kapag gumaling na siya. Pangako, kapag gumaling na siya. Tinitigan ko siya. At paano mo planong ayusin ang lahat kapag gumaling na siya? Iiwan mo ba ako sa papel ng mabuting asawa para magkunwaring walang alam? O inaasahan mong maluwag kong tatanggapin ka at ang anak ninyo? Tumigil ang mga luha niya. Sa sandaling tumigil ang hangin, nakita ko ang matinding panik sa kaibuturan ng mga mata niya. Hindi ito panik ng isang taong nahuli sa kasalanan. Ito yung takot na nagtatanong. Paano niya nalaman pati iyon? Anong? Anak? Tanong niya. Hindi ako sumagot. Hindi ko pipirmahan ang consent form. Sabi ko, maghanap kayo ng ibang paraan para sa operasyon. Out na ako dyan. Hindi mo pwedeng gawin ito. Hinawakan niya ang braso ko. Mamamatay si Ana. Ang buhay at kamatayan niya ay hindi ko responsibilidad. Inalis ko ang kamay niya. Pero ang mga parusa sa pagpeke mo ng medical records ko at pagnanakaw mo sa assets ng kumpanya, iyon ang responsibilidad mo. Idedemanda mo ba ako? Biglang nanlamig ang boses niya, na parang ibang tao ang nasa harapan ko. Tiningnan ko ang mga mata niya. Tuluyan nang nawala ang init sa mga matang iyon, na nagpakita ng tunay na kulay na nakatago sa ilalim nito. Pagkukuwenta, kinakalkula niya kung anong presyo ang babayaran niya kapag tinuloy ko ang kaso, at kung paano niya babawasan ang damage. Ito ang tunay na mukha ni Diego. Wala akong sinabing idedemanda kita. Humakbang ako paatras.
Sabi ko lang kailangan ko ng oras mag-isip. Bigyan mo ako ng 3 araw. Baka wala na siya sa loob ng 3 araw. E di ipagdasal mong umabot siya. Tumalikod ako at naglakad papunta sa exit ng roof deck. Sa may pinto, huminto ako at nagsalita ng hindi lumilingon. Nga pala, yung cross-ownership agreement na pinirmahan natin last month, mas mabuting balikan mo yun at basahing maigi ang Clause 17. Sumakay ako sa elevator at pinindot ang ground floor. Pagkasara ng pinto, sumandal ako sa metal na pader at pumikit. Kumikirot pa rin ang mga marka ng kuko sa palad ko, pero ang utak ko ay sobrang linaw. Babalikan niya ang agreement na iyon sigurado, at makikita niya kung ano ang nakasulat sa Clause 17 na. Sa oras na mapatunayan na ang sinuman sa mga shareholders ay gumawa ng matinding paglabag sa etika o ilegal na gawain na sinusuportahan ng sapat na ebidensya, ang lahat ng voting rights at karapatan sa dibidendo ng nagkasalang partido ay automatikong malilipat sa inosenteng partido nang hindi na nangangailangan ng karagdagang negosasyon. Isiningit ko ang agreement na iyon last month noong humingi siya ng tulong para ayusin ang corporate documents. Itinago ko iyon sa gitna ng tumpok ng mga standard na papel at pinirmahan niya lahat. Hindi niya man lang iyon binasa dahil akala niya isa lang akong masunurin, walang ambisyon at mabuting asawang handang manatili sa anino niya. Hindi niya naisip na ang isang mabuting asawa ay maaari ding maging isang matalinong abogado, ang klaseng abogado na hindi sumasabak sa laban ng walang paghahanda. Paglabas ko ng ospital, tumawag ako. Maya, pabilisin mo. From 3 days, gawin nating 2 days. Babayaran ko ng doble. Walang problema. May iba pa ba? Huminga ako ng malalim. Oo, gawan mo pa ako ng isang DNA test, paternity test. Dadalhin ko ang sample sa'yo mamaya. Pagkababa ng tawag, pinaandar ko ang kotse. Sa rearview mirror, ang kulay abong gusali ng ospital ay unti-unting lumiliit. Hindi ko na ito binalikan ng tingin. May mga lugar kung saan ka aalis at hindi ka na kailanman lilingon pa. Ang 48 oras matapos kong umalis sa ospital ang naging pinakaproduktibo sa buong buhay ko. Ang irony nito, sa nakalipas na 6 na taon, inubos ko ang pagiging produktibo ko para tapalan ang mga butas sa kumpanya ni Diego. Ngayon, binago ko lang ang direksyon at ibinalik ang mga butas na iyon sa kanya. Noong unang gabi, hindi ako umuwi. Pumunta ako sa law firm at ginamit ang private office ko para ayusin ang lahat. May 24,007 access ang mga partners sa office. Hindi makakapasok si Diego doon. Una kong ginawa, gumawa ako ng mirror backup ng lahat ng key files mula sa system ng kumpanya ni Diego. Hindi ko lang dinownload sa hard drive kung malalaman niya ito. Baka kasuhan niya ako ng theft of trade secrets. Ginamit ko ang electronic notary system para lagyan ng timestamp at hash validation ang bawat file para may legal weight sa korte. Basic skill ito ng abogado. I-secure ang ebidensya bago pa maintindihan ng kalaban kung anong nangyayari. Pagkatapos ng backup, binuksan ko ang scanned copy ng cross-ownership agreement. Clause 17. Black and white. Nandoon ang pirma at thumb mark ni Diego. Pero hindi sapat ang clause na ito mag-isa. Kailangan ng solid, hindi mapabubulaanan na chain of evidence na nagpapatunay sa kanyang illegal at unethical acts. Ano ang meron ako ngayon? Una, patent transfer memo at SEC records. Nagpapatunay ng illegal siphoning ng corporate assets. Pangalawa, screenshots ng usapan nila ni Dr. Morales. Nagpapatunay ng sabuatan para pemehin ang medical records ko. Pangatlo, ultrasound photo ng baby ni Ana. Nagpapatunay ng extramarital affair niya. Sapat na ang tatlong ito para matrigger ang Clause 17. Pero hindi ako nagmadali dahil siguradong gagawa pa si Diego ng mas malaking pagkakamali. Ang pinakamalaking kahinaan niya ay hindi ang pagiging sakim o kawalan ng puso, kundi ang sobrang taas ng tingin niya sa kontrol niya sa sitwasyon. Akala niya madadaan niya lahat sa usapan, na madadala niya ang kahit sino sa kanyang pag-iyak. Hindi niya alam na ang Sofia na nasa harapan niya ngayon ay hindi na madadaan sa luha. Kinabukasan ng umaga, 17 beses tumawag si Diego. Wala akong sinagot ni isa. Sa 18 beses, tumawag siya sa messenger. Sinagot ko, Pia, nasaan ka ba? Naiintindihan mo ba kung anong lagay ni Ana ngayon? Alam ko, may inaayos lang akong mga issue. Anong issue ang mas mahalaga pa sa buhay ng tao? Hindi ko sinagot ang tanong niya. Sa halip, sinabi ko ang isang bagay na parang walang kinalaman. Diego, magkano pa ang natitirang operating funds sa mga bank account ng kumpanya?
Natigilan siya. Bakit mo biglang tinatanong? Sabi mo na bankrupt na ang pamilya ni Ana. Ang mga susunod na gagastusin para sa operasyon, post-op rehab, ICU, aabutin pa iyon ng at least 2 hanggang 3 million pesos. Saan mo kukunin ang pera? Tahimik sa kabilang linya. Hinintay ko ng 5 segundo, saka ko sinabi sa napakakaswal na tono, sa corporate account, may pumasok na advance payment from a client last month, nasa 40 million pesos yon. Iniisip mo yung perang yon, no? Anong ibig mong sabihin? Wala. Pinapaalala ko lang na advance payment yon ng client na pumasok sa corporate account natin. Kung gagamitin mo yon para sa personal na bagay, hindi na yan usapang conjugal property. Kaso na yan ng estafa at qualified theft. Sofia! Bigla siyang sumigaw. Kanino ka ba talaga kumakampi? Sa batas. Pinatay ko ang tawag. Pagkatapos noon, ginawa ko ang isang hakbang. Sinadya kong mag-iwan ng butas sa financial management system ng kumpanya. Pinalitan ko ang payment approval process para sa 40 million pesos na iyon mula sa dual approval ginawa kong single approval. Ibig sabihin, pwede nang i-transfer ni Diego ang pera mag-isa. Ito ay isang patibong. Alam kong gagalawin ni Diego ang pera. Ibinigay na niya ang patent sa pamilya ni Ana at wala na siyang ibang pagkukunan ng cash. Walang katapusan ang gastos sa pagpapagamot kay Ana at hindi niya kailanman kayang bitawan ang role bilang tagapagligtas na umaako sa lahat ng responsibilidad para sa babaeng iyon. Ang ego niya ang tatapos sa trabaho ko. Kailangan ko na lang maghintay. Habang naghihintay, inasikaso ko pa ang isang bagay. Nag-text si Maya. Nakuha ko na yung samples. Ginagawa na ang paternity test. Aabuti ng 36 hours for urgent analysis. Tsaka yung raw data ng medical check-up mo, nakuha ko na rin. Anong result? Last month, ang totoong ALT level mo ay 91, hindi 42. Ang raw data at yung report na binigay sa'yo sa ospital ay completely mismatched. Nakipag-contact na sa akin yung ospital. Gusto nilang mag-explain. Paghintayin mo sila. Ano pa? Naging alanganin ang tono ni Maya. Pia, tungkol dun sa paternity test, saan mo nakuha ang DNA sample ng bata? Napangiti ako. Kahapon sa ospital, sinadya kong pumunta sa waiting area ng ICU. Nandoon yung nanay ni Ana. At sa tabi niya, sa stroller, nandun yung baby na mga 2 months old. Yung bunga ng wagas na pagmamahala na sinasabi ni Diego. Nung nakatulog yung nanay, lumapit ako sa baby at pinulot ko yung medyas na hinagis niya mula sa stroller. Sapat na ang epithelial cells doon para sa DNA. Kay Diego naman, madali lang. Kumuha ako ng buhok niya sa suklay sa banyo natin. Hindi mo na kailangang malaman lahat ng to. Sagot ko kay Maya. Sabihin mo na lang sa akin ang result. Sige, mag-ingat ka. Kinabukasan ng 2 p.m., nakatanggap ako ng text notification mula sa bangko. Dahil co-owner ako ng corporate account, anumang transfer na higit sa 50,000 pesos ay nino-notify sa akin. Text message, Dear client, a transfer of PHP 38 million.00 has been made from your corporate account ending in 3,847 at 14:03. Ginawa nga niya. Tiningnan ko ang text, huminga ng malalim, at tinawagan ang kasamahan ko sa law firm, si Attorney Alex. Alex, kailangan kong i-trigger mo ang internal financial audit check. Sa aling kumpanya? Tech Innova Corp. Kumpanyang asawa ko. 2 segundong katahimikan. Sigurado ka ba? Hinding-hindi ako naging ganito kasigurado. I-forward mo ang materials sa AMLC at sa fraud department ng bangko. May kahina-hinalang transfer na 38 million pesos mula sa corporate account papunta sa isang private account. Pasok yan sa algorithm nila para sa red flag. Pia, naging seryoso ang boses ni Alex. Alam mo naman siguro ang ibig sabihin nito. Kapag pumasok na ang AMLC at bank security, ipa-freeze nila ang lahat ng accounts niya. Alam kong asawa mo siya at magiging primary suspect siya sa criminal case for estafa at embezzlement. Ang pagiging asawa ko ay hindi nagbibigay sa kanya ng immunity sa batas. Walang bahid ng emosyon ang boses ko. Tumahimik si Alex ng ilang segundo. I-forward ko ang documents bago mag-uwian. Salamat. Pagkababa ng tawag, tumayo ako sa harap ng floor-to-ceiling window ng office at tiningnan ang traffic sa EDSA sa ibaba. Ang papalubog na araw ay nagkulay kahel sa lungsod. Mainit ang sikat nito, nagbibigay ng ilusyon na may mga bagay sa mundong ito na hindi nagbabago. Pero hindi na ako naniniwala sa mga ilusyong iyon.
Kinuha ko ang phone ko at nag-message kay Diego. Pinag-iisipan ko pa yung tungkol sa operasyon. Bukas bibigyan kita ng sagot. Agad siyang nag-reply. Salamat, Pia. Alam kong hindi mo kami pababayaan. Matagal kong tinitigan ang salitang salamat. Sa loob ng 6 na taon, sinabi niya ang salitang iyan nang hindi mabilang na beses. Salamat sa pag-review ng kontrata. Salamat sa pagsama sa meeting. Salamat sa pag-intindi sa akin. Salamat sa mga sakripisyo mo. Bawat salamat ay parang pakong binalot sa asukal. Dahan-dahang ibinabaon sa mga buto ko. At ang sakit nito ang nagpaniwala sa akin na ito ay pagmamahal. Ngayon, tunaw na ang asukal. Pako na lang ang natira. Pinatay ko ang screen ng phone. Bumalik ako sa desk ko at nagbukas ng bagong document. Ang pamagat, Petition for Declaration of Nullity of Marriage, Annulment. Petitioner, Sofia Villanueva. Respondent, Diego Salazar. Ang mga daliri ko ay nakaabang sa keyboard, natigilan ng true segundo at nagsimulang mag-type. Nang kalahati na ang natatapos ko sa petition, bumukas ang pinto ng opisina ko. Hindi si Diego, nanay ko. Suot niya ang kulay abong cardigan niya, maayos ang pusod ng buhok. May bitbit siyang eco bag na may Tupperware. Kung hindi dahil sa hindi matagong kaba sa mga mata niya, aakalain mong dinalhan lang niya ng tanghalian ang anak niya. Ma, naparito ka? Paano ako nakarating dito? Ibinagsak niya ang eco bag sa mesa ko. Ang boses niya ay matinis na parang karayom. Tumawag si Diego sa akin at sinabing ayaw mo raw tumulong. Nag-aagaw buhay na yung Ana, tapos ayaw mong pumirma sa mga papel? Sumandal ako sa upuan ko at tiningnan siya. Ano pa ang sinabi niya sa'yo? Sabi niya 2 araw ka na raw hindi umuuwi, hindi sumasagot sa tawag. Pia, nanay mo ako. Alam kong nasasaktan ka, pero hindi ka pwedeng maging ganyang kawalang puso. Buhay ng tao yan. Kapag hindi ka pumirma sa mga papel na iyan, uusigin ka ng konsensya mo habang buhay. Ma, alam mo ba kung anong klaseng operasyon iyon? Alam ko, syempre. Magdodonate ka lang ng kaunting atay. Hihiwain ng 60% ng atay ko. Kalmadong sagot ko. At least 2 linggo sa ospital. 3 hanggang 6 months na recovery. May risk ng kamatayan. At higit sa lahat, hindi normal ang liver function ko in the first place. Ang totoong risk ay mas mataas kaysa sa mga figures na iyon. Nanganga ang nanay ko. Isinara ang bibig at muling ibinuka. Pero sabi ng doktor, normal daw ang lahat ng indicators mo. Peke ang report na iyon. Kumuha si Diego ng mga tao para pekein ang medical results ko. Katahimikan. Bumaon ang mga daliri ng nanay ko sa handle ng eco bag hanggang sa mamutla ang mga buko nito. Akala ko magugulat siya, magagalit, kakampi sa akin, o kahit man lang sabihing, haharapin ko ang lalaking yan. Pero ang sinabi niya, kahit may mali sa report, pwede ka namang magpa-retest, di ba? At kung normal ang bagong results, pumirma ka na. Pumikit ako. Sa mismong sandaling ito ko na-realize ang isang bagay. Ang dahilan kung bakit ako umatras ng umatras sa kasal na ito ay hindi lang dahil kay Diego. Dahil din ito sa pagpapalaking kinagisnan ko. Ang isang babae ay dapat masunurin, dapat umintindi sa iba, dapat isakripisyo ang sarili para sa kabutihan ng lahat. Ang nanay ko ay hindi masamang tao. Sadyang naniniwala lang talaga siya na ang katawan, karera, at damdamin ng isang babae ay walang kwenta kumpara sa pagiging isang martir. Ma, iminulat ko ang mga mata ko. Kung ang atay ko ay para sa isang estranghero, papayag ka ba? Siyempre hindi. Bakit kapag sa ex-girlfriend ni Diego, pwede? Dahil lang ba mamamatay na siya? Mas mahalaga ang buhay niya kaysa sa kalusugan ko? Nag-aagaw buhay na nga yung tao. Nagbibilang ka pa ng mga ganyang maliliit na bagay. Hindi ako nagbibilang ng maliliit na bagay. Nag-iisip ako ng rasyonal, putol ko sa kanya. Ang isang taong hindi pasok bilang donor, ipapasok sa operating table gamit ang pekeng medical certificate. Kapag may nangyaring masama, sino ang mananagot? Si Diego. Ni hindi niya magawang ibigay sa akin ang totoong results ng test ko. Nanahimik ang nanay ko. Namula ang mga mata niya, pero hindi iyon dahil sa awa sa akin. Ang tingin niya, sumusobra na ako. Nalaman na ito ng papa mo. Tumaas ang blood pressure niya. Sabi niya bago umalis. Painumin mo siya ng maintenance niya. Tumayo ako at inilapit pabalik sa kanya ang eco bag. Umuwi ka na ma. Ako na ang aayos nito. Nang umalis siya, malakas niyang isinara ang pinto. Pagkasara ng pinto,
Matagal akong nakaupo sa silya. Ang amoy ng arroz caldo mula sa Tupperware ay pumuno sa kwarto at pinasikip nito ang sikmura ko. Umilaw ang screen ng phone ko. Sa pagkakataong ito, Facebook feed ni Diego ang nakita ko. Nag-post siya ng isang mahabang status na may kasamang litrato ni Ana na nakahiga sa hospital bed. Naka-blur ang mukha, pero bawat salita sa text ay nakaturo sa akin. May mga taong nabubuhay, pero hinahayaang mamatay ang iba. Hindi ko siya sinisisi. Sarili ko lang ang sinisisi ko sa kawalan ko ng kakayahan. Kung may pera lang ako, makakahanap sana ako ng donor sa ibang bansa. Kung may kapangyarihan lang ako, maiaakyat ko siya sa organ waitlist. Pero wala ako niyan. Ang meron lang ako ay isang asawa. Isang asawa na hindi man lang handang magligtas ng buhay. Naging impyerno ang comment section. Grabe, sobrang walang puso. Kaya mo yan, bro. Hindi worth it ang ganyang klase ng babae. Walang utang na loob. Buhay na ng tao yung nakasalalay eh. Binasa ko ang bawat comment isa-isa, nag-screenshot, at sinave ang mga ito. Pagkatapos, binuksan ko ang friends list niya at nalaman kong bago niya i-post iyon, ginawa niya ang isang bagay. Itinago niya iyon sa akin. Custom privacy. Except Pia. Akala niya hindi ko makikita, pero nakalimutan niyang may mga common friends kami. 6 na taon kaming gumalaw sa parehong social circle at wala pang 3 minuto, may nag-screenshot na at nag-send sa akin. Tinipon ko lahat ng images at nilagay sa isang folder na pinangalanang Evidence of Coercion via Public Harassment, Cyber Libel, bandang 9:00 p.m. Dumating ang mga magulang ni Diego. Ang biyenan kong lalaki at babae ay mas diretsahan kaysa sa mga magulang ko. Walang dalang pagkain, walang plastikan. Pagkabukas ng pinto, umupo sila sa sofa sa tapat ko na parang dalawang huwes. Pia, simula ng tatay ni Diego sa tonong tila hindi pwedeng suwayin. Nabalitaan namin ang nangyari. Alam mo, nung kabataan niya, may malaking atraso siya sa pamilya ng babaeng yan. Dapat marunong tayong tumanaw ng utang na loob. Sumasang-ayon ako. Pa, sino ba ang may utang na loob kanino? Siya ang may utang doon sa babae. Sila ang first love ng isa't isa. First love is first love. Pero sa huli, pinili niyang pakasalan ako. Dahil ginawa niya ang desisyong iyon, dapat panindigan niya ang kasal na ito at hindi bayaran ng katawan ko ang guilt niya sa ibang tao. Sumingit ang nanay ni Diego. Masyado kang madamot mag-isip. Mamamatay na yung tao. Hindi ka ba pwedeng maging mas mapagbigay? Mapagbigay. Tiningnan ko siya. Ma, kung ako ang mangangailangan ng atay ngayon, luluhod kaya si Diego sa ibang tao para magmakaawang mag-donate sila? Nabilaukan sa salita ang nanay ni Diego. Tumayo ang tatay ni Diego. Nagdilim ang mukha niya na parang langit bago bumagyo. Sofia, ibig sabihin ng inaasal mo, hindi mo talaga siya ililigtas. Ganito ang stand ko. Hanggat hindi garantisado ang kaligtasan ng kalusugan ko, wala akong pipirmahang dokumento. Papayag lang ako kung may independent hospital na walang kinalaman kay Diego ang gagawa ng panibagong pre-op check-up. Ang linyang ito ay pampatagal lang ng oras. Alam kong aabuti ng 5,007 days ang bagong assessment. At sa loob ng panahong iyon, mangyayari na ang dapat mangyari. Matagal akong tinitigan ng tatay ni Diego bago malamig ng umuso. Sige, tingnan natin. Nang umalis sila, naiwan akong mag-isa sa katahimikan na nakakabingi na parang buhos ng ulan. Sa labas ng bintana, nagniningning pa rin ang mga ilaw ng BGC, pero ang mundo ko ay wala nang kinalaman sa mundo ko, 24 oras na nakalipas. Ang mga magulang mula sa parehong panig, ang pressure sa social media, ang pangongonsensya ng ospital. Lahat ng ito ay tumutulak sa akin sa iisang direksyon. Pumirma, ihiwa ang atay, isakripisyo ang sarili. Ang hindi nila alam, nakatayo na ako sa kabilang banda ng chessboard. Binuksan ko ang laptop ko at tiningnan ang email mula sa Bank's Compliance Division regarding anomalous transactions on the corporate account of Tech Innova Corp. A risk assessment has been initiated. Relevant accounts have been temporarily frozen. Expected assessment period, 5 to 7 banking days. Isinara ko ang laptop at pumikit. Frozen accounts. Ngayon malalaman na ni Diego na hindi siya makaka-withdraw ng pera. Magpapanik siya. Sa panik niya, mas marami pa siyang gagawing katangahan. At ang tanging kailangan ko lang gawin ay tumayo sa gitna ng bagyong ito. Walang emosyong pinapanood siyang mahulog nang paunti-unti sa hukay na siya mismo ang humukay.
Nalaman ni Diego ang tungkol sa frozen accounts sa 3 umaga. Nalaman ko ito dahil tumawag siya ng 7:30 a.m., hindi sa messenger, kundi normal phone call. Madaling araw lang nagdadrama pa siya sa Facebook bilang kawawang asawa na nagmamahal. Pero pagdating ng 7:02, wala na siyang oras para magpanggap. Pia, bakit naka-freeze ang mga accounts ng kumpanya? Matigas at iritado ang boses niya. Wala na yung awa at lambing na nandoon 2 araw lang ang nakalipas. Na-freeze! Perpekto ang pagkagulat sa boses ko. Kailan nangyari? Ngayon lang. Tumawag ang accountant kaninang umaga, hindi raw pumapasok ang mga transfers mula sa corporate account. Sabi ng bangko, na-trigger daw ang AMLC alert. Ikaw ba ang may gawa nito? Diego, automated ang AMLC and bank fraud systems. Hindi yun matitrigger dahil lang gusto ko. Ang tono ko ay matiyaga, parang kinakausap ang isang kliyente. Huwag kang magpanik. Sabihin mo sa akin, aling account ba? Yung main account na nagtatapos sa 3847. May mga unusual transfers ba dyan lately? 3 segundong katahimikan. Chinek mo ba? Humina ang boses niya. Naging maingat siya. Parang pusang tumaas ang balahibo. Corporate lawyer ako ng kumpanya. Kapag may movement sa account, nakakatanggap ako ng text. Diego, nung isang araw, nag-transfer ka ng 38 million pesos mula sa corporate account papunta sa isang private account. Para saan yung pera? Katahimikan ulit. Nai-imagine ko ang mukha niya ngayon. Tikom ang bibig, malikot ang mga mata. Mabilis na nag-iisip ang utak niya ng idadahilan para kumbinsihin ako na hindi masyadong magbubunyag ng totoo. Para sa operasyon ni Ana. Sa wakas nagsabi rin ng totoo. Walang pera ang pamilya niya. Gusto ko lang magbigay ng down payment. Ginamit mo ang pondo ng kumpanya para magbayad ng personal medical expenses na hindi binabalik? Paano mo ibabalik? May 38 million ka ba sa personal account mo? Wala. Pero next month, papasok yung bayad galing sa mga projects. Papasok ba talaga yung bayad sa projects next month? Isang tanong iyon. Pero yung ginamit mo ngayon ang advance payment ng mga kliyente illegally iyon ay ibang usapan. Diego, hindi mo ba talaga naiintindihan kung anong kaso ito? Sofia, sumabog na siya. Asawa mo ako, hindi mo ako piskal na nag-iimbestiga. Tigilan mo nga ang pagkausap sa akin ng ganyan. Sige, iibahin ko ang tono ko. Lumambot ang boses ko. Ang malambing na tono ng tapat na asawa na kilalang kilala niya. Han, huwag kang mag-alala. Temporary freeze lang ito for audit. Kung walang makikitang problema sa loob ng 7 working days, ililift nila ang freeze automatically. Kailangan mo lang mag-prepare ng documents na nagpapatunay ng source of funds at explanation kung para saan ito, tapos isusubmit natin sa bangko. 'Di ba, abogado ako? Ilang beses ko na itong nahawakan. Kung ganun, pwede mo ba akong tulungang ayusin ito? Naghintay ako ng 2 segundo para magmukhang nagdadalawang isip ako, hindi nagkalkula. Pwede. Pero kailangan ko isend mo sa akin ang lahat ng bank statements ng kumpanya for the last 6 months kasama ang personal accounts mo. Kailangan kong makita kung may iba pang transactions na nakapag-trigger sa security ng bangko. Pati personal accounts ko. Chine-check ng bangko ang lahat ng linked accounts. Dahil CEO ka, subject din for audit ang personal accounts mo. Pwede mong hindi ibigay sa akin, pero hihingin niya ng direkta ng bangko. At hindi na ako ang magpapaliwanag sa AMLC, kundi ikaw mismo. Narinig ko ang mahabang pagbuntong hininga. Sige, sasabihin ko sa accounting na isend sa'yo ang statements. Isesend ko rin ang personal accounts ko. Pagkababa ng tawag, inangat ko ang malamig na kape sa mesa ko at humigop. Kumagat ang isda sa pain. Pinadala ni Diego ang bank statements ng hapong iyon din. Nang buksan ko ang mga file sa opisina ko, nalaman kong tinagilid niya ang impormasyon gaya ng inaasahan. Kumpleto ang bank statements ng kumpanya, pero sa personal accounts niya, huling 3 buwan lang ang binigay niya. Binura niya ang mga nakaraan, pero sapat na iyon. Sa 3-month statement, nakita ko ang 7 transfers sa iisang account na umaabot sa 12 million pesos. Ang pangalan ng recipient, Ana Lorenzo. Ang pinakaunang transfer ay ginawa 4 na buwan na ang nakakaraan. Ibig sabihin, bago pa man maospital si Ana, nagbibigay na si Diego ng pera sa kanya. Hindi ito tulong sa nangangailangan. Isa itong sugar daddy maintenance. Ginawa kong spreadsheet ang mga transactions na ito kasama ang petsa, halaga, at recipient
at ipinasa kay Alex. Mabilis na nag-reply si Alex. Ang data na ito, kasama nung transfer na 38 million, ay sapat na para makapag-file ng criminal case. Itutuloy mo na ba? Huwag muna tayong magmadali. Sagot ko. Hihintayin ko ang result ng paternity test. Anong kinalaman ng paternity test sa criminal case? Direktang konektado. Hindi na ako nag-elaborate pa. Dahil bago makuha ang results, isa pa lang itong hinala. Kinagabihan, tumawag si Maya. Nandito na ang results. May bahid ng pagkabigla sa boses niya. Yung bata, pinagmatch ko ang dalawang samples. Ang probability na magtugma ang DNA ng lalaki sa DNA ng baby ay 0. Tumipa ng marahan ang daliri ko sa mesa. Sigurado ka? 2 beses kong ginawa ang test. Identical ang results. Probability of paternity exclusion is 99.99%. Pia, hindi kay Diego ang batang yan. Hindi kay Diego. Ang batang ipinagmamakaawa niya sa akin na iligtas ang ina kapalit ng atay ko. Ang babaeng pinag-alayan niya ng peking medical records, ninakaw na pera ng kumpanya, at pinag-awayan namin ng buong pamilya. Ang batang daladala niya ay hindi sa kanya. Sumandal ako sa upuan at tumingin sa kisame. Bigla kong naramdaman kung gaano ka-absurd ang lahat ng ito. Inisip niyang siya ang bida sa isang tragic love story na handang isakripisyo ang lahat para sa first love at sa anak niya. Pero sa totoo lang, mula umpisa hanggang dulo, isa lang siyang ginatasang baka na pinili ng maigi ni Ana at ng pamilya nito. Isang tangang CEO na may pera at kumpanya, at may asawang uto-uto na handang gawing biktima. Maya, gawan mo ako ng 2 kopya ng report, sabi ko. Isang official, isang backup. Sige, kailan mo planong gamitin ito? Nag-isip ako. Sa araw na siya mismo ang magpapasok sa sarili niya sa kulungan. Pagkababa ng tawag, bumalik ako sa laptop ko at binuksan ang hindi pa tapos na annulment petition. Kumurap ang cursor. Sa bahagi ng prayers of the petition, nagdagdag ako ng linya. I pray that the Honorable Court declare the respondent guilty of gross violations during the marriage, and pursuant to the corporate bylaws and Clause 17 of the Cross-Ownership Agreement, confirm the petitioner's right to full control and dividends of Tech Innova Corp. Pagkatapos, binasa ko ulit ang text. Walang mga sobrang adjectives. Bawat salita ay eksakto, parang artikulo sa batas. Bago i-shutdown ang laptop, gumawa ako ng huling note sa cellphone ko. Nakapwesto na ang lahat ng pyesa. Hayaan na lang siyang gawin ang huling hakbang. Gabi na sa lungsod. Matagal akong nakatayo sa harap ng floor-to-ceiling window. Sa salamin, nag-reflect ang mukha kong walang makeup, may kalmadong tingin. Matapos ang 6 na taon ng kasal, tuluyan nang nahulog ang mainit na belo ko na naglantad sa mukha ng isang abogado, isang kalmado at eksaktong mukha ng isang abogado na hindi na magbibigay ng awa kahit kanino. Sa ika-4 na araw ng pagkawala ko, nawalan na ng pasensya si Diego at hindi lang dahil sinabihan siya ng doktor ni Ana na bumababa na ang effectivity ng artificial liver machine. Kung walang mangyayaring transplant sa loob ng 72 oras, ang survival rate ni Ana ay bababa sa less than 10%. 72 oras. 3 araw. Ang countdown na ito ay nakabitin sa ulo ni Diego parang patalim. At ako, ang kaisa-isang compatible na donor, ay sa tingin niya ay ang tanging lubid na makakapigil sa talim. Ang problema, wala na sa mga kamay niya ang lubid. Pasado 3:00 ng hapon, nakatanggap ako ng notification mula sa home CCTV system sa phone ko. Oo, nagpakabit ako ng mga kamera sa bahay hindi lang kamakailan, kundi 2 taon na ang nakalipas. Standard reason, para sa magnanakaw. Hindi tumutol si Diego at tinulungan pa akong iset ang mga angles. Hindi sumagi sa isip niya na darating ang araw na ang mga kamera na iyon ay nakatutok sa kanya. Ang notification, motion detected in living room. Binuksan ko ang live feed. Nakaupo si Diego sa sofa sa sala. Sa harap niya, sa coffee table, may nakapatong na tambak ng mga papel. Nakatayo sa tabi niya ang isang tao, si Dr. Morales. Pareho silang napakaseryoso. May amoy ng lihim na sabwatan sa hangin. Binuksan ko ang audio. Nasaan siya? Tensyonado ang boses ni Dr. Morales. Hindi na pwedeng ipagpaliban ang operasyon. Nasa law firm daw niya, pero hindi sumasagot sa tawag o message. Pumunta ako sa opisina nila. Sabi ng receptionist wala siya. Hawak ni Diego ang ulo niya, mukhang pagod na pagod. Doc, may naiisip ka pa bang ibang paraan? Ibang paraan?
Mapait na ngumiti si Dr. Morales. Anong paraan? Sa buong Metro Manila, siya lang ang nag-match na donor. Kung hindi, tingin mo itataya ko ang lisensya ko para pekein ang medical records niya? Anong gagawin natin ngayon? Tumahimik sandali si Dr. Morales bago ibinaba ang boses. May isa pang paraan, pero napakalaki ng risk. Sabihin mo, ang informed consent form. Ikaw ang pipirma para sa kanya. Natigilan ang daliri ko sa screen. Sa video, iniangat ni Diego ang ulo niya. Nagpakita ng komplikadong ekspresyon ang mukha niya. Hindi iyon pag-aalinlangan. Pagkukuwenta iyon ng mga posibleng mangyari. Kinakalkula niya ang tsansa na mahuli siya versus ang risk na hindi ituloy ang operasyon. Kaya kong gayahin ang pirma niya. Pero ang pirma hindi kailangang perfect. Sa protocol pre-op, ang pinakaimportante ay ang thumb mark. Pwede kang kumuha ng thumb mark niya sa basong madalas niyang inuman gamit ang tape o sa computer mouse niya. Teka, putol ni Diego. Paano kung magreklamo siya kapag tapos na? E di tapos na ang operasyon. Tingin mo ba talaga idedemanda niya ang sarili niyang asawa dahil sa forgery? Siguro mag-iiskandalo siya, ignore ka ng ilang araw, tapos babalik din sa dati. Gumiling ang sulok ng labi ni Diego. Hindi siya yung tipong pinapalampas ang mga bagay-bagay. Desisyon mo. Nagkibit balikat si Dr. Morales. Pipirmahan mo. Gagawin ang operasyon. At magdadasal na hindi niya palakihin ang issue o panonoorin mo si Anang mamatay. Pumili ka. Sa video, tumayo si Diego. Lumapit siya sa coffee table, kumuha ng ballpen at hinila ang mga dokumento. Akin na! Pinanood ko siyang tahimik na ginagaya ang pirma ko sa espasyo ng donor signature sa informed consent form, Sofia Villanueva. Hindi nanginig ang kamay niya. Pagkatapos, kumuha siya ng baso mula sa kusina, ang basong ginagamit ko para uminom ng tubig. Gamit ang clear tape, maingat niyang inilipat ang thumb mark ko at idinikit sa tabi ng pirma. Ang lahat ng galaw niya ay pino, sanay na sanay, at iyon ang nakakatakot. Dinownload ko ang buong video recording at inisync sa electronic notary system. Timestamp 15:47. Diego, mahina kong sinabi sa sarili ko. Ikaw na mismo ang bumao ng huling pako sa kabaong mo. Ang pagpeke ng pirma at thumb mark ng ibang tao para sa medical informed consent ay hindi na lang issue ng etika. Ito ay falsification of private documents at forgery sa ilalim ng revised penal code. At sa context ng organ transplant, isa itong paglabag sa batas na nire-require ang voluntaryong pahintulot ng donor. Ang artikulong ito pa lang ay sapat na para makulong siya ng matagal. Dagdag pa ang estafa at falsification of medical data, hindi na makakaahon si Diego dito habang buhay. Pero hindi ako agad kumilos. Hindi pa nagsisimula ang operasyon. Kung tatawag ako ng pulis ngayon, ika-cancel ang operasyon. Baka mamatay si Ana at lalabas si Diego sa korte bilang isang moral na martir. Ipagsisigawang gusto lang niyang magligtas ng buhay. Baka maiba pa ang ihip ng public opinion. Kailangan kong hintayin ang tamang sandali. Ang sandaling hindi na niya pwedeng gamitin ang kwentong barbero niya tungkol sa wagas na pag-ibig. Tumawag ako. Attorney. Alex, pakicheck naman para sa akin ang isang bagay. Nung nag-withdraw ng 38 million pesos si Diego mula sa corporate account 3 days ago, saan talaga napunta ang pera? Tinitingnan ko na. Based on preliminary data, ang pera ay napunta sa personal account ni Ana, tapos nahati sa 3 transfers. 1.5 million papunta sa account ni Victor Lorenzo. 1 million papunta sa Ana Biotech Corp. At ang natitirang 35.5 million ay ni-withdraw ng cash. 35.5 million in cash? Oo nga, withdraw within the same day under Ana's ID. Pero nasa ICU siya. Mga kamag-anak niya ang nag-withdraw, dugtong ko. Kinuha ng pamilya ang ATM at ID niya at pumunta sa bangko. Oo, at yung perang napunta sa Ana Biotech? Kinabukasan, na i-transfer sa isang offshore preventive medicine clinic. Na-trace ko na kung sino ang totoong may-ari ng entity na yon. Pumikit ako. Kinumpirma nito ang lahat ng hinala ko. Mulat sa pool, hindi plano ng pamilya ni Ana na gastusin lahat ng perang iyon sa operasyon niya. Sinisiphon nila ang assets. Akala ni Diego desperado siyang iligtas ang babaeng mahal niya. Sa totoo lang, siya ay isang maingat na piniling ATM. At ang bata yung batang hindi man lang sa kanya ang pinakamalaking PIN code sa ATM na iyon. Ipagpatuloy mo ang pag-trace. Sabi ko, hanapin mo bawat patak ng pera. Noted. Pagkatapos, nag-text ako kay Maya.
Pwede ko bang makuha ang official paternity result bukas? Yung may selyo ng DNA testing center. Pwede. May ipapagawa ka pa ba? Hindi nag-match ang DNA ni Diego at ng bata. Kailangan kong isama sa report ang Y chromosome lineage analysis ng bata. Pwede mo bang ma-determine kung saang family bloodline siya galing? Pwede ba kahit mag-estimate lang base sa mga samples? Kung may comparison sample. Pwede. Meron ka ba? Nag-isip ako. Victor Lorenzo, tatay ni Ana, pwedeng itest ang kinship? Katahimikan sa kabilang linya sa loob ng 3 segundo. Ibig mong sabihin, pinaghihinalaan mo na ang batang ito ay? Wala akong pinaghihinalaan. Gusto ko lang i-rule out ang lahat ng possibilities. Naging seryoso ang boses ni Maya. Iche-check ko. Pero Pia, kung tama ang iniisip mo, hindi lang si Diego ang naloko rito. Alam ko. Kaya nga gusto kong malaman ang buong katotohanan. Hindi para linisin ang pangalan ni Diego. Ang mga krimen niya ay sarili niyang desisyon. Walang kinalaman ang pagiging scammer ng pamilya ni Ana sa mga pagnanakaw niya. Kundi dahil, pagdating ng final confrontation, gusto kong makita niya ng malinaw. Isinakripisyo niya ang kalusugan ng asawa niya, ang kumpanya nila, at ang kinabukasan niya para lang makatanggap hindi ng isang unforgettable love story, kundi isang maduming kasinungalingan mula umpisa hanggang dulo. Kinabukasan, matapos ang pagpeke ng pirma, bumalik si Diego sa ospital bitbit ang fake informed consent form. Wala ako doon, pero nakuha ng CCTV at logbooks ng ospital ang lahat ng nangyari. Mamaya, ang mga records na ito ang magiging ebidensya sa korte. Nang 9 a.m., ibinigay ni Diego ang mga dokumento sa head nurse ng surgical ward. Ang pirma at thumb mark ay hindi pinaghinalaan. Nilagyan ni Dr. Morales ng clearance seal ang pre-op evaluation sheet. Opisyal na nagsimula ang paghahanda para sa organ transplant na walang donor. Plano nilang tapusin ang lahat ng proseso gamit ang pangalan ko at pagkatapos ay puwersahin o dayain akong isampa sa operating table. O baka naman hindi talaga nila balak gamitin ang atay ko. Dumaan ang isiping ito sa utak ko habang nakaupo ako sa opisina ni Alex. Matapos makita ang expanded bank audit report, ang sitwasyon ay mas malala pa sa inaakala namin. Inayos ni Alex ang salamin niya at inilapit ang mga dokumento sa akin. Nung na-flag ng AMLC yung account niya, may nakita pang ibang problema. Sa nakalipas na 8 buwan, ang Tech Innova Corp, gamit ang 6 na iba't ibang shell companies, ay nagpadala ng cyclical transfers na umaabot sa 170 million pesos. 160 million. Oo, bawat transaksyon ay mas mababa sa 500,000 pesos, eksaktong umiiwas sa threshold para sa automatic AMLC monitoring ng mga bangko para sa malalaking transfers. Dumaan ang pera sa 3 o 4 na transit companies at sa huli, nauwi sa isang offshore account sa pangalan ni Victor Lorenzo. Tinapik ko ng marahan ang daliri ko sa mesa. 8 buwan, 170 million, 6 na shell companies, hindi na lang ito simpleng pagnanakaw. Alex? Ano ang legal classification nito? Kung ang pera ay galing sa advance payments ng mga clients o investors, estafa at syndicated estafa, kung higit sa 5 ang kasabwat, o violation of the Anti-Money Laundering Act, kung sariling pondo ito ng kumpanya, qualified theft. Pero kahit ano pa mang classification, ang 170 million ay isang non-bailable criminal offense in a large scale. Anong gagawin ng bangko? Automatikong na-i-forward na ng fraud monitoring ang suspicious transaction report sa AMLC at NBI. Base sa protocol, papasok na ang anti-fraud division ng NBI within 7 working days. Sumandal ako sa upuan at pumikit. 7 working days. Ibig sabihin, hindi lalampas sa Miyerkules. Papasok na ang NBI. Wala pang alam si Diego tungkol dito. Ang utak niya ay puno pa rin ng pagligtas kay Ana at kung paano ako hihilahin sa operating table. Akala niya ang frozen accounts ay routine bank check lang at ma-unfreeze din agad. Hindi niya alam na ang mga financial flows na sinira-sira niya sa maliliit na piraso ay sinira na ang buong pader ng kumpanya niya. Alex, ihanda mo ang ilang documents. Alin? Lahat ng ebidensyang meron tayo. Patent transfers, Viber screenshots ng peking medical check-up, bank transfer records, at yung CCTV video ng pag-forge niya ng consent form, ay compile mo as a complete evidence package para sa criminal complaint. Tiningnan ako ni Alex nang may kakaibang ekspresyon. Magpa-file ka na? Hindi ngayon.
Hihintayin natin na ang NBI mismo ang pumunta sa atin, sagot ko. At kapag nangyari yon, hindi ako ang complainant. Ako ang witness. Mas malakas ang impact nun. Naisip ni Alex ang ibig kong sabihin. Kung ako ang magpa-file, gagamitin ni Diego ang narrative na mapaghiganting asawa na sinisiraan ang asawa. Pero kung ang automated banking system ang nag-flag at NBI ang nag-imbestiga, isa itong objective financial crime. Ang role ko ay magiging biktima at testigo imbes na snitch. Critical shift ito sa legal at public relations na aspeto. Naintindihan ko. Tango ni Alex. Ihahanda ko na. Paglabas ko ng opisina ni Alex, tumayo muna ako saglit sa hagdan ng law firm. Sa dulo ng koridor, may kausap sa phone at may mahinang tawanan. Parang isa lang itong ordinaryong araw ng trabaho. Pero alam ko, sa isang ospital sa lungsod na ito, ginagamit ng asawa ko ang pangalan ko para maghanda sa operasyon. Sa server ng bangko, nakatambak na ang report niya para sa NBI. At ako, nakatayo sa gitna parang isang chess piece. Naghihintay. Tumunog ang phone ko. Si Diego. Pia, nasaan ka? Ang ingay diyan. Pwede ka bang pumunta sa ospital ngayon? Sabi ni Dr. Morales, kailangan daw ng final confirmation before surgery. Kailangan mong nandito. Muntik na akong matawa. Pineke niya ang pirma ko. Ipinilit ang procedure hanggang dulo. Tapos nalaman niyang may hakbang pala na hindi pwedeng i-bypass. Ang final confirmation para sa live organ donation ay nagre-require ng physical ID at verbal consent. Hindi iyon kayang pekein ng isang pirma lang. Sige, sabi ko. Anong oras? Bukas. 10 a.m. Pwede ka ba? Pwede. Pia. Biglang lumambot ang boses niya. Salamat ha. Salamat na naman. Tinitigan ko ang profile picture niya sa screen ng phone ko. Wedding picture namin yon. Nakangiti siya. Naningkit ang mga mata niya sa sobrang tuwa. Parang siya na ang pinakamabait na tao sa mundo. Walang anuman. Pinatay ko ang tawag. Binuksan ko ang notes at sinulat ang plano para bukas. Bukas 10 a.m. Huling bisita sa ospital. Hindi para pumirma, hindi para maoperahan, kundi para isara ang lambat. Ibinulsa ko ang phone ko at lumabas sa elevator. Sa metal reflection ng pinto ng elevator, nakita ko ang mukha ko. Kalmadong kalmado. Nakakatakot na kalmado. Pero alam ko, hindi ito dahil manhid ako. Ito yung kalmado ng taong walang choice, na napag-isipan na ang lahat. Simula ngayon, hindi ko na kailangang pumili. Si Diego na ang pumili para sa akin. Sa ikalimang umaga, 7 a.m., nakatanggap ako ng 2 messages. Una, galing kay Alex. Handa na ang evidence package. At maagang kumilos ang NBI. Kagabi, nagpadala ang bangko ng urgent report sa kanila. Malamang puntahan na siya ngayon sa opisina. Pangalawa, galing kay Maya. Handa na ang official paternity report. Tsaka yung lineage analysis na hiningi mo, lumabas na ang resulta. Mas maganda sigurong umupo ka muna bago mo ito basahin. Una kong binuksan ang report ni Maya. Pagkabasa ko, mabuti na lang talaga at nakaupo ako. Ang biological father ng bata. Base sa Y chromosome comparative analysis, may high degree of matching ito sa bloodline ng pamilya Lorenzo. Ibig sabihin, ang batang iyon ay produkto ng incest sa loob ng pamilya Lorenzo. Sino mismo ang tatay? Hindi matutukoy ng report, pero malinaw ang direksyon. May hereditary liver disease sa pamilya ni Ana, at malamang carrier din ang bata ng genetic defect na ito. Hindi nila kailangan ang pag-ibig ni Diego. Kailangan nila ng ginatasang baka na patuloy na magbabayad sa kanila. Isang tanga na may pera, resources, at asawang may atay na perfect match para sa transplant. Si Diego ang napili, at ako, mulat sa pool, ay backup organ bank lang para sa kanila. Itinago ko ang report na ito sa safe ng law firm, kasama ng iba pang ebidensya. Tapos lumabas ako hindi papuntang ospital, kundi sa NAIA, Ninoy Aquino International Airport. 2 araw na ang nakalipas nang i-book ko ang ticket. Destination, Helsinki, Finland. May naghihintay sa aking 3-year PhD program on medical legal ethics doon. Na-receive ko ang acceptance letter ko 2 years ago, pero dahil sa kumpanya ni Diego, hindi ako tumuloy. Ngayon, hindi na ako mag-aantay. Habang papunta sa airport, ipinadala ko kay Diego ang huling message. Hindi ako pumapayag sa operasyon. Simula ngayon, wag mo na akong kontakin. 3 segundo pagka-send, tumawag siya. Sinagot ko, Sofia, nababaliw ka na ba? Wala nang pakiusap sa boses niya, puro hysterical na galit.
Naiintindihan mo ba ginagawa mo? Pumapatay ka ng tao. Pinoprotektahan ko ang sarili ko. Proteksyon? Anong proteksyon? Nagsusuka ulit ng dugo si Ana kaninang umaga. Sabi ng doktor, kapag walang operasyon, Diego, putol ko sa kanya. Kasing patag ng lawa ang boses ko. May 3 bagay akong sasabihin sa'yo. Makinig ka. Una, pineke mo ang informed consent form. Fake yung pirma. Nakuha mo yung thumb mark sa baso ko. May full video recording ako ng ginawa mo. Napatid ang paghinga niya sa kabilang linya. Pangalawa, sa nakalipas na 8 buwan, nag-transfer ka ng 170 million pesos galing sa kumpanya papunta sa offshore account ng tatay ni Ana gamit ang 6 na shell companies na trigger ang AMLC. Susunduin ka ng NBI ngayon. Katahimikan. Mahabang katahimikan. Rinig ko ang paglunok niya. Pangatlo, huminto ako. Tinitingnan ang mabilis na pagdaan ng mga gusali sa bintana ng taxi. Yung babaeng gustong-gusto mong iligtas. Ang anak sa sinapupunan niya ay hindi sayo. Ano? Nakuha ko na ang paternity test results from an official DNA center. Walang blood relation ang bata sayo. Imposible. Nagsisinungaling ka. Anak ko yon, sabi ni Ana. Walang kwenta kung anong sinabi niya. Hindi nagsisinungaling ang DNA. Narinig ko ang mabigat na paghinga niya sa kabilang linya, parang may sumasakal sa kanya. Paano? Paano ka nakakuha ng DNA ng bata? Hindi mo na kailangang malaman. Diego, mabuhay ka sana ng matagal. Sofia, ano bang gusto mo? Pumikit ako. Malakas ang hangin sa labas ng bintana ng taxi. Ito ang huling usapan namin ng lalaking ito. 6 years of marriage, 6 years ng pagtitiis at sakripisyo. 6 years kong inakalang mahal niya ako. Lahat sinrush sa loob ng ilang minutong phone call. Wala akong hinihingi. Mahina akong sinabi. Ayoko lang maging backup organ bank nyo. Hindi totoo yan. Mula umpisa hanggang dulo, sa mata mo, isa lang akong set of functions. Nung kailangan mo ng abogado, ako ang abogado mo. Nung kailangan mo ng pera, ako ang ATM mo. Nung kailangan mo ng organ, naging donor ako. Naisip mo man lang ba kahit isang segundo na tao ako? Pia? Kailan mo nalaman ang sakit ni Ana? Last year pa. Last year pa. Alam mo na. At isang buong taon kang nagpanggap na mapagmahal na asawa, habang palihim na nagpapadala ng pera sa kanya, naglilipat ng patents, at nakikipag-usap sa mga doktor. Ikaw pa nga ang nag-book ng executive check-up ko, di ba? Hindi dahil concern ka sa health ko, kundi para i-check kung match ang atay ko. Wala nang tunog sa kabilang linya. Kahit paghinga, bakit ko hinayaang tratuhin mo ako ng ganito? Kinakausap ko na parang ang sarili ko. Dahil akala ko ang pagmamahal ay pag-aalay ng sarili. Akala ko kapag naging mabuti akong asawa, masunurin, at maunawain, mapapansin mo ako. Pero hindi. Hindi mo ako napansin kailanman. Pia, wag. Huminga ako ng malalim. Diego, magpakabuhay ka. At sa loob ng bilibid, isipin mo ng mabuti para kanino ka ba nabuhay. Pinatay ko ang tawag at pinatay ang phone ko. Pagdating sa NAIA, 9:10 a.m. na. May 1.5 oras pa bago ang boarding. Dumiretso ako sa security check, umupo sa window seat ng boarding gate, at nilabas ang bago kong phone na may bagong SIM card. Ang lumang phone ay nasa safe ng law firm. Ibibigay ni Alex ang lahat ng ebidensya sa mga autoridad sa tamang oras. Sa bagong phone, 4 lang ang contacts ko. Si Maya, si Alex, ang nanay ko, at ang professor ko sa Finland. Nag-text ako kay Alex. Nasa airport na ako. Ikaw na ang bahala sa natitira. Noted, reply niya. Tapos idinagdag niya. Dumating na ang NBI anti-fraud sa opisina ng 9:30 a.m. Malamang nasa ospital pa si Diego. Siguradong babalik agad yun doon. Bakit? Dahil nalaman niyang frozen ang accounts at iniimbestigahan na kayo? Hindi sa kanya yung bata. Ang tanging magagawa niya lang ngayon ay bumalik sa office para sirain ang mga ebidensya. Pero hindi niya alam. Reply ko, oo. Hindi niya alam na na-notarize at na-backup mo na sa cloud lahat ng electronic evidence. Babalik siya para sirain ang hard copies, na mas mahina naman ang legal weight. Tumahimik sandali si Alex bago nag-reply. Ang lupit mo. Napangiti ako. Hindi malupit. Gumugol lang ako ng 6 na taon para matutunang hindi magpakita ng awa sa mga taong hindi deserve ito. Nang mag-announce na ng boarding, kinuha ko ang bag ko at naglakad papunta sa gate. Sa labas ng bintana, nakatingin ako sa flight display board.
Para itong malaking sapot na may koneksyon sa iba't ibang buhay. Pinili ko ang pinakamalayo. Hindi ito pagtakas. Ito ay pagsisimula. Sa umagang umalis ako. Nangyari ang lahat gaya ng inaasahan ko. Ikinwento sa akin ni Alex ang lahat ng detalye pagkatapos. Nandoon siya sa opisina bilang legal counsel ko. 9:28 a.m. Pumasok ang mga NBI agents sa opisina ng Tech Innova Corp. Ipinakita nila ang search warrant at ang bank STR, Suspicious Transaction Report. Hiningi nila ang lahat ng financial documents ng kumpanya for the past year. Namutla ang chief accountant at nanginginig na tinawagan si Diego. 9:45 a.m. Sinagot ni Diego ang tawag. Ayon sa CCTV sa ospital, nasa parking lot si Diego noong mga oras na iyon. Kakababa lang niya sa tawag ko. Nakasandal siya sa pinto ng kotse na parang inubusan ng hangin. Matapos ang tawag ng accountant, inabot siya ng 10 segundo bago nakabawi. Pinaandar niya ang kotse. Mula ospital sa Makati hanggang sa BGC office, normally aabuti ng 40 minutes. Dumating siya sa loob lang ng 22 minutes. 9:57 a.m. Pumasok si Diego sa kumpanya. Sinalubong siya ng lead investigator at ni Alex. Mr. Diego Salazar? Ipinakita ng NBI agent ang ID niya. Anti-Fraud Division. Nagko-conduct kami ng investigasyon laban sa Tech Innova Corp sa kasong money laundering at qualified theft. Paki-cooperate po. Ayon kay Alex, ang unang reaksyon ni Diego ay hindi kaba, kundi galit. Si Sofia ang nagpadala sa inyo. Tiningnan niya ng masama si Alex. Siya ang nag-report sa pulis. Diego, ang investigasyong ito ay automated result ng AMLC at ng bangko. Kalmadong sagot ni Alex. Walang kinalaman si Sofia dito. Nandito ako bilang representative ni Sofia Villanueva para protektahan ang legal interests ng kliyente ko. Legal interests? Sumigaw si Diego. Asawa ko siya. Kumpanya namin ito. Anong interest ang pinoprotektahan mo? Dahil co-owner at investor siya ng kumpanya, may karapatan siyang malaman kung saan napunta ang assets. Inilabas ni Alex ang kopya ng Cross-Ownership Agreement, Clause 17. Pinirmahan mo ito, tama? Ibinigay ni Alex sa NBI agent ang dokumento. Nang makita ni Diego ang agreement, tuluyang bumagsak ang mukha niya. Ayon kay Alex, nakita niyang gumuho ang mundo ng lalaki, na na-realize na siya mismo ang humukay ng pundasyon ng sarili niyang kumpanya. Ang agreement na to yung boses ni Diego. Kailan to pinirmahan? Last month. Ikaw mismo ang pumirma at nag-thumb mark. Notarized yan, paalala ni Alex. Tiningnan ng investigador ang agreement, tapos kay Diego, at malamig na nagsalita. Mr. Salazar, sumama na lang po kayo sa amin sa NBI headquarters para magpaliwanag sa 170 million pesos na nasifon sa 6 na offshore accounts sa nakalipas na 8 buwan, pati na rin sa 38 million na ni-withdraw 5 days ago. Maipapaliwanag ko. Sa headquarters nyo na po ipaliwanag. Nang ilabas si Diego ng opisina, nakamasid ang lahat ng empleyado sa pasilyo. Tahimik na parang morgue, pero hindi pa doon natapos ang lahat. 10:15 a.m. Pagkaalis ng NBI, dumiretso si Alex sa ospital. Kailangan niyang ayusin ang isa pang bagay, ang peking informed consent form. Pagdating ni Alex sa surgical ward, nagsisimula na ang final prep ni Dr. Morales. Excuse me, ang donor para sa operasyong ito ay si Sofia Villanueva. Ipinakita ni Alex ang abogado ID niya sa labas ng operating room. Dumungaw si Dr. Morales. Nang makita ang ID, namutla ang doktor. Ako ang legal counsel ni Sofia Villanueva. Hindi pumirma ang kliyente ko ng anumang consent para sa liver donation. Saan niyo nakuha ang dokumentong yan? Tumigil ang oras sa OR. Napatingin si Dr. Morales sa pinirmahang consent form na nasa tabi ng operating table. Kinuha ito ni Alex. Hindi ito ang pirma ni Sofia Villanueva. Abogado si Alex, sanay sa pag-verify ng pirma. Isa pa, nasa NAIA ang kliyente ko ngayon, papuntang Helsinki. Physically impossible na nandoon siya sa ospital kaninang umaga para pumirma nito. Pinagpawisan ng malamig si Dr. Morales. Kung fake ang document na ito, tinapik ni Alex ang consent form sa lamesa. Ang lahat ng kasabwat, pati na ang medical staff na may alam, ay makakasuhan ng criminal liability for medical malpractice at falsification of public documents. Dr. Morales, sigurado ka bang itutuloy niyo pa ang operasyon? Nanigas si Dr. Morales. Pumatak ang pawis niya sa sterile sheet.
Sa labas ng pasilyo, dumating ang mga kamag-anak ni Ana. Tumakbo si Victor Lorenzo kasama ang asawa niya. Bakit hindi pa nagsisimula? Sumigaw siya. Mamamatay na ang anak ko! Hinarang siya ni Alex. Suspended ang operasyon. Fake ang informed consent. Hindi magsisimula ang surgery. Sino ka ba? Nanlilisik ang mata ni Victor. Ayon kay Alex, doon niya nakita ang tunay na kulay ng pamilya. Pumirma na si Sofia. Sinabi mismo ni Diego sa akin. Peke ang pirma. May video recording kami bilang ebidensya. Natigilan si Victor ng 3 segundo bago tumawa. Hindi mapait na tawa. Tawa ito ng isang desperadong scammer na walang pakialam. E di magdemanda kayo. Dinuraan niya ang sahig. Kapag namatay ang anak ko dito ngayon, walang makakalusot sa inyo. Hindi siya pinansin ni Alex. Humarap siya kay Dr. Morales. Nag-file na ako ng official complaint sa medical board ng ospital. Hanggat hindi na-verify ang identity ng donor, pinapatigil ko lahat ng prep for surgery. Kung hindi, mananagot ang ospital. Nagsalita si Dr. Morales. Basag ang boses niya. I-cancel ang operasyon. Palabasin lahat ng nurses. Anong sabi mo? Hinawakan ni Victor ang kwelyo ni Dr. Morales. Bitawan mo ako. Itinulak siya ng doktor. Hindi ko to gagawin. Gawin niyo gusto niyo, pero hindi ako sasali. Nagkagulo sa pasilyo. Nagsisigawan. Umiiyak ang nanay ni Ana. At sa gitna ng ingay, dahan-dahang sumara ang pinto ng operating room. Walang tao sa loob. Nakatayo si Alex sa dulo ng pasilyo at nag-send ng message sa akin. Surgery cancelled. Nung mga oras na iyon, nasa 30,000 feet na ako in the air. 40 minutes nang nakalipad ang eroplano. Puting-puti ang ulap sa bintana ko. Tiningnan ko ang message ni Alex at mahinang nagbuntong hininga. Hindi iyon galing sa relief. Galing iyon para sa Sofia, na tiniis ang lahat ng iyon sa loob ng 6 na taon sa kasal na iyon. Hindi na niya kailangang magtiis pa. Labaktun oras nang nasa interrogation room si Diego sa NBI. Ayon kay Alex, hindi kumuha si Diego ng abogado dahil naniniwala pa rin siyang maipapaliwanag niya ang sarili. Yun ang problema sa kanya. Kahit nakaposas na, feeling niya madadaan niya sa salita ang lahat. Binasa ko ang interrogation transcript. Unang version ni Diego. Yung 170 million ay personal na utang ko kay Victor Lorenzo. Walang kinalaman ng kumpanya. Ipinakita ng investigador ang bank statements. Galing sa corporate account ng Tech Innova. Nag-bounce sa 3 shell companies papunta sa offshore account ni Victor. May timestamp, IP addresses, at logs na mismong si Diego ang nag-approve. Pangalawang version, investments ko yung shell companies. Gamit ko ang sarili kong dividends. Ipinakita ng NBI ang SEC records at company bylaws. Wala pang dinedeclare na dividends ang kumpanya in 6 years. Pangatlong version, inaamin ko kumuha ako ng pera, pero para iligtas ang buhay niya. Para sa hospital bills ni Ana, ipinakita ng NBI ang asset flow report. Sa 170 million, less than 2 million lang ang napunta sa ospital. Ang 168 million ay napunta sa 3 magkakaibang overseas investment projects na pagmamay-ari ni Victor Lorenzo. Gumuho ang lahat ng palusot niya. Sa pang-9 na oras ng interrogation, nagtanong ang NBI agent, Mr. Salazar, hindi mo ba naisip na ginamit ka lang ni Victor Lorenzo para mag-money launder? Ayon kay Alex, nanigas daw si Diego nang marinig iyon. Sa isip niya, isa siyang romantikong lalaki na nagsasakripisyo para sa kanyang first love. Akala niya, ideal niya si Ana at future father-in-law niya si Victor. Hindi niya nakita ang sarili bilang kasabwat, kundi bilang isang knight in shining armor. Pero sa batas, walang pakialam kung in love ka. Tinitingnan lang ng batas kung saan nanggaling at saan napunta ang pera. Pinakawalan si Diego, under release on recognizance, habang pending ang trial. Bawal umalis ng bansa, isinuko ang passport. Lumabas siya ng NBI building 2:00 ng madaling araw. Hinihintay siya ni Alex sa labas. Hindi para tulungan siya, kundi para iabot sa kanya ang huling bagay. Diego. Lumingon si Diego. Ayon kay Alex, mukha siyang patay. Magulo ang buhok, gusot ang damit, pulang-pula ang mga mata. Parang tumanda siya ng 10 taon. May ipinapabigay si Sofia. Inilabas ni Alex ang isang brown envelope. Kinuha ito ni Diego at binuksan sa ilalim ng streetlight. Ang laman, ang official paternity test report. Ayon kay Alex,
Matagal tinitigan ni Diego ang report. Mababasa sa mukha niya ang iba't ibang emosyon. Di makapaniwala, kunot ang noo, paulit-ulit na pagtingin sa mga numero. Pambihirang kalituhan. Binuklat niya ang second page para sa DNA profile, tapos dumating ang realisasyon. Nang mabasa niya ang probability of paternity exclusion, 99.99%, gumiling ang labi niya. Tumawa siya ng mahina. Isang spasm ng muscle bago ang total breakdown. Imposible. Boses na nanggagaling sa lalamunan. Hindi totoo. To, official report yan ng DNA testing center. May legal weight, kalmadong sabi ni Alex. 2 beses tinetest yan. Ang batang yan ay walang kahit anong blood relation sa'yo. Imposible. Umatungal na siya. Sabi ni Ana, anak ko, yon. Hindi siya magsisinungaling sa akin. Pinisil ni Diego ang papel hanggang sa malukot ito. Nagsimula siyang manginig ng matindi. Hindi siya magsisinungaling. Hinintay ni Alex na kumalma siya ng konti, sa kanya sinabi ang huling mensahe. May pinapasabi rin si Sofia. Iniangat ni Diego ang ulo niya, may luha ng dugo sa mata. Sabi niya, yung wagas na pag-ibig na pinagmamalaki mo? Isang katangahan lang yan sa paningin ng ibang tao. Pagkasabi nun, tumalikod na si Alex. Dahan-dahang napaupo si Diego sa hagdan ng NBI building. Hawak ang ulo niya at naglabas ng kakaibang tunog. Hindi iyak, hindi tawa. Parang ungol ng isang nasugatang hayop. Hindi na lumingon si Alex. Nang mabasa ko ang message na iyon sa hotel room ko sa Helsinki, madilim na ang kalangitan sa labas, kasing itim ng karagatan. Inaakala kong makakaramdam ako ng tuwa sa paghihiganti. Pero wala. Pakiramdam ko lang ay napakalinis na ng kwarto ko. Nawala na ang mga basurang tinambak at pwede nang ayusin muli. Kumalat ang balita tungkol sa pagbagsak ni Diego nang mas mabilis pa sa inaasahan ko. Kinabukasan, alam na ng lahat ng partners at investors ng Tech Innova. In 3 days, nag-pull out ang 2 malaking kliyente. Walang pera pampasweldo dahil frozen ang accounts. Nag-resign ang mga IT at engineers. Unti-unting namamatay ang kumpanya. Naging mas desperado si Diego nung lumabas ang tunay na kulay ng pamilya ni Ana. Ayon kay Alex, ang unang pinuntahan ni Diego pagkalabas ng NBI ay hindi sa opisina o sa bahay, kundi sa ospital kay Ana. 2 oras siyang nakatayo sa labas ng ICU. Tapos, dumating si Victor Lorenzo. Iba na ang tono ni Victor. May sasabihin ako sa'yo. Nakahanap na kami ng ibang donor, isang malayong kamag-anak ni Ana. Ang perang ipinadala mo dati, sapat na para sa operasyon. Natigilan si Diego. Ibang donor? Kailan pa? Hindi na yon importante. Ang importante, hindi mo na kailangang bumalik dito. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, inimbestigahan na ang kumpanya mo. Naka-freeze ang accounts mo. Kapag patuloy ka pang nakipag-ugnayan sa amin, masisira ang pangalan ni Ana. Ayon kay Alex, parang taong naglalakad sa hamog na biglang nahulog sa bangin ang itsura ni Diego. Lahat ginawa ko para kay Ana. Para kay Ana? Tumaas ang boses ni Victor. Dahil sa'yo, bumagsak ang kumpanya mo, nasira ang kasal mo, at ngayon makukulong ka. Tingin mo ba nakakatulong ka pa? Hindi nakasagot si Diego. Umalis ka na. Tinalikuran siya ni Victor. Kami na ang bahala kay Ana. Pagkaalis ni Victor, umupo si Diego sa sahig ng pasilyo, nakasandal sa pader. Inisa-isa niyang basahin ang mga lumang messages ni Ana. I miss you so much. Ikaw ang pinaka-importanting tao sa buhay ko. Baby natin to. Paulit-ulit. Pero walang sagot sa mga messages na iyon kundi ang sarili niyang katangahan na pumasok sa sapot ng gagamba. Nang kinukwento sa akin ni Alex to, nakaupo ako sa library ng Helsinki University. Umuulan ng snow sa labas. Anong nangyari pagkatapos? Tanong ko. Umuwi siya sa bahay ninyo. 3 araw siyang hindi lumabas. Sa ika-4 na araw, tinawagan ng abogado niya ang piskalya. Umamin siya. Sa anong kaso? Estafa, qualified theft, at falsification of public documents, plea deal. Hiningi ng piskal ay 4 hanggang 6 na taon. 4 hanggang 6 na taon. Kinwenta ko sa isip ko. Paglabas niya, tapos na ang PhD ko. May isa pa, sabi ni Alex. Sa confession niya, may idinagdag siyang paragraph. Sabi niya, ang lahat ng ginawa ko kay Sofia Villanueva ay sarili kong desisyon. Wala siyang kahit anong pagkakamali,
Kung maaari, sana i-consider ito ng korte sa pagbibigay ng sentensya. Tiningnan ko ang screen ng phone ko. Kahit sa huli, hindi siya nagsorry. Sinabi niya lang na, wala akong pagkakamali. Hindi ito pagsisisi. Isa itong attempt na isalba ang huling bahagi ng ego niya. Gusto pa rin niyang magpanggap na bida. Salamat Alex, sabi ko. Pinaprocess na ang annulment niyo. Dahil nakakulong siya, madali nang matatapos ito. At sa Clause 17 ng agreement niyo, ang lahat ng shares ng Tech Innova ay legally transferred na sa'yo. Ang 3 patents na inilipat niya kay Victor, null and void dahil walang board resolution, na ibalik na sa kumpanya. Magkano ang value ng patents ngayon? Around 400 to 550 million pesos. Booming ang medical AI imaging ngayon. Isang araw, ipinadala ni Alex ang balita. Nasentensyahan si Diego ng 4 years and 6 months sa bilibid, plus multa na 8 million pesos. Tuloy natin ang bentahan. Sabi ko kay Alex habang kumakain ng salmon sa apartment ko. Ipagbili mo ang 3 patents. Starting price, 1 million. Liquidate the rest of the company assets. Pati ang bahay ninyo sa Alabang? Lahat. Kahit ang mga damit ko at wedding pictures, itapon mo. Isanitize mo ang buhay ko. Naibenta ang patents ng 480 million pesos. Ang share ko, 320 million after taxes and debts, ay hinati ko sa 3. Ang una ay pambayad sa investment ko dati. Ang pangalawa ay para sa living and PhD expenses ko in the next 5 years. Ang tiyeskuda. Ang pangatlo ay anonymously kong ini-donate sa isang NGO na nagbibigay ng free legal assistance sa mga organ donors. Sabi ni Alex. Anghel daw ako. Sabi ko, investment yun sa sistema, para walang babaeng makorner gaya ko. Ang bahay naman namin, nabili ng isang bagong kasal na couple. Sabi ng babae, tataniman niya ng rosas ang hardin. Hindi ka ba nalulungkot? Tanong ni Alex. 5 taon kang tumira dun. Alex, alam mo ba kung anong ginagawa ko sa bahay na yun dati? Naghihintay. Naghihintay siyang umuwi para mag-dinner. Naghihintay mag-reply. Ang bahay na yon ay hindi tahanan kundi isang waiting room, kaya hindi ako nalulungkot. Ang pagbebenta ng waiting room ay hindi nakakalungkot. Bumili ako ng notebook na dark blue sa isang bookstore sa Helsinki. Paborito ko itong diary ngayon. Sa unang pahina, isinulat ko, bakit ko hinayaang tratuhin niya ako ng ganito? Dahil akala ko iyon ang pagmamahal. Akala ko ang pag-ibig ay unconditional sacrifice. Akala ko, ang pagiging mabuting asawa ay ang pag-angkin ng mga problema niya. Ngayon alam ko na, hindi iyon pagmamahal, kundi self-exploitation. Hindi ako naghihiganti ngayon, nagwawasto lang ako. Winawasto ko ang sarili kong inakalang ang pagiging martir ay isang karangalan. Simula ngayon, ang katawan ko, ang karera ko, ang buhay ko ay sa akin lang. 3 taon ang lumipas. Sa seminar room ng Faculty of Law sa Helsinki University. Isa akong respondent sa isang thesis defense committee. Ang panel ay binubuo ng 5 professors mula sa Finland at Sweden. Ang title ng thesis ko, The Legal Framework of Informed Consent for Live Organ Donors, a Comparative Study of Philippine Law and Nordic Systems. Pumasa ako ng unanimous decision. Congratulations, Dr. Sofia Villanueva. Pagkalabas ko ng hall, mainit na ang sikat ng araw ng Marso. Tumawag si Maya. Balita ko nakapasa ka. Congrats, Dr. Villanueva. Anong plano mo? Uuwi ka na ba ng Pilipinas? Hindi muna. Sagot ko habang nakatingin sa natutunaw na yelo sa labas. May in-offer silang 2-year postdoctorate research slot dito. Namimiss ka na ng nanay mo. Nagsisisi daw siya sa mga sinabi niya noon. Hindi niya kailangang magsisi. Minahal niya ako. Sa paraang akala niya ay tama, pero ngayon alam na niyang mali yon. Sapat na yon. Tumawa si Maya. Iba ka na talaga, Pia. Kung dati yan, nagalit ka na or nanahimik na lang. Ngayon, parang nasa tuktok ka na ng bundok, tinitingnan na lang ng malinaw ang lahat sa baba. Umupo ako sa bench at binuksan ang dark blue notebook ko. Isinulat ko ang huling entry. 3 taon na ang nakalipas nang tumakas ako sa kasal na iyon. Akala ko tumakas ako sa isang tao. Narealize ko na tumakas pala ako sa lumang bersyon ng sarili ko. Ang pangalan ko ay Sofia Villanueva. Dr. Sofia Villanueva, 35 years old. Single. Hindi na ako asawa ng kahit sino, hindi na libreng in-house counsel, at hindi na organ donor o anino ng sinuman. Ako ay ako. Kumpleto, malaya,
At hindi na kailangan ng ibang tao para patunayan ang halaga ko. Isinara ko ang notebook at naglakad papunta sa sikat ng araw. Natutunaw na ang yelo at parating na ang tagsibol.